kailangan natin ng handshoe. I-ano ko din yung aking ano pangalan ito? Halsvama or neck warmer dahil maano nga, malamig. Tapos itong ating what do you call that? Ano natin itong light. Para ganyan, sa likod may light. Mahirap kasi madilim. So, alis gut anak. Cold? Cold? Yeah. Cold. Come. Sinsyanda. Uy, ay shoulder go. Nakwas. Yeah. Okay, clip. Buti na lang mayroon siyang habol dito pero malamig pa din daw. Sabi niya malamig pa din. So guys, ayan. Nahatid ko na pala si Ethan. Uwi na naman tayo ng bahay. Mga 20 minutes yung ating babiyahiin. Medyo makulimlim dahil hindi maganda yung panahon. Wala sigurong araw ngayon. So guys, ito yung dinadaanan ko palagi araw-araw kapag naghahatid kay Ethan sa kindergarten. Dito sa Germany, meron namang mga bike lane which is maganda. Daanan ko is medyo maliit na highway. Bike lane, super safe niya dahil nga daanan lang ng mga bike. So dadaan lang dito sa gilid. Sa gilid na part is yung mga bike, tapos dito sa kabilang part is yung mga sasakyan. Pero kapag paakyat na tayo mamaya doon sa taas, wala nang bike lane. Merong bike lane nasa center ng gubat and sobrang tuktok niya. Hindi ako makapag-bike doon dahil hindi makaakyat, lalo na at meron akong anhenga or bike trailer, kaya dumadaan ako sa highway, yung daanan ng mga sasakyan. Medyo nakakatakot pero nasanay na din ako at more than 1 year na din akong bumabiyahe dito araw-araw. May mga ilang instances na talagang nanginginig ako sa takot kapag may dumadaan na malaking mga trailer, malalaking mga sasakyan. Nasanay na lang ako and yung nakakatakot pa, katulad nito na babiyahe kami mula sa bahay na madilim pa. Natatakot ako dahil nga madilim, tapos yung daan, malayo yung bahayan namin. Madilim yung daan. Yun, nakakatakot. Ang daming sasakyan pa naman na dumadaan minsan. Dito, itong dinadaanan natin ngayon, ito yung bike lane, tapos yung malaking highway naman is yun, nandyan sa kabilang gilid yung dinaanan ng bus. Sobrang laki nun. Kapag ganyan malalaking mga sasakyan, natatakot ako ba? Lalo na kapag dito dumadaan sa aking lane. Minsan nga kahit yung mga auto lang, tapos humaharurot, natatakot din ako. So nandito na tayo, pataas na tayo. So forest yung mga nasa kabilang gilid. And dito tayo dadaan sa highway. Ayan, ang bibilis ng mga sasakyan dito. Minsan mga 70 km per hour, 100 km per hour. Kaya nakakatakot.
tayo sa taas. Super tuktok nito. Super tirik ng daan. Tirik, tarik. Kaya kailangan ko talagang gumamit ng electric bike. Dahil kapag hindi electric bike, hindi tayo makakaakyat dito. Sobrang haba nito. Masakit kahit nga electric bike, masakit sa paa. Yung pag, kailangan bilisan mo kasi sa pagsikad. Mabuti na lang at walang snow ngayon, at dahil kung may snow, napakahirap mag-bike. Dito na tayo sa field. Mas magandang daanan dito dahil walang mga sasakyan. At saka maganda din yung view. Yan. Lapit na tayo sa bahay. Ano na lang, mga 5 minutes na lang. Guys, dumating na tayo sa bahay. Kailangan ko munang i-charge itong aking bike para meron tayong battery mamaya kapag kukunin natin si anak sa kindergarten. Ay, medyo maganda naman yung biyahe namin ngayon. Kailangan pa pala natin i-walking si Siri. Come here. Fine. Now, let's go outside and make walking. Walking natin itong aso. Dahil naghihintay ito siya sa akin. Now, let's go. Medyo hayag-hayag na. I'm really waiting for our spring season. Ay! Hala, super, pala, slidey dito. I'm really waiting for spring season na aalis kami na maliwanag na. Ayan, meron pa kasi mga ice dyan and na-slide ako. Natunaw pala kahapon yung mga snow dahil medyo nag-warm yung weather. Ngayon is positive 5, hindi negative. Hopefully, hindi muna babalik yung negative dahil parang napurga na ako sa napakalamig. Na-realize ko, napakasarap pala talaga kapag hindi masyadong malamig. Parang yung weather is malamig lang pero walang snow, talagang last time kasi umabot ng negative 13 degrees, negative 15 and nag-i-snow pa kaya talagang frozen lahat. Buong paligid frozen. So ngayon nakikita nyo, wala na. Nahilis na yung mga ice. But anyways, ganyan naman talaga dito. Wala tayong magagawa dahil it's a weather. Enjoyin na lang natin. And lilipas din yan. So, positive lang tayo palagi. Ngayon is very cloudy. It's okay dahil hindi malamig. Parang nasanay na din yung katawan ko. 5 degrees. Malamig pa din yan, pero mas mabuti pa yan. Yun nga, sabi ko, mas mabuti pa yan sa negative na at saka maraming snow. And enjoyin na wala pang snow, wala na namang snow dahil nasa kalagitnaan pa lang tayo ng winter season dito sa Germany and I'm sure babalik din yung snow before spring season dahil meron pang February is winter pa din yan. So mahaba-haba pang pagtitiis.
fox! Hala! Siri, come here! It's a fox! Oh my God! I don't know kung nakikita niyo yan, guys. Hala! I-try kong i-ano sa cellphone ko. Oh my God! Meron siyang kinakain! Tingnan natin kung mapalapit pa ba natin yung camera. Ayan! Oh my God! It's a deer? Or a fox or a deer? Ay. Ayan, Natatakot ako. Meron pala talagang wild dito na mga hayop. Dahil palagi kasi akong pumupunta sa gubat, hindi ko naman yun nakikita. Dito ko nakita sa malaking field na talagang open field. Natatakot ako. Meron pa naman akong aso dala. Yan siya, Wala siyang alam kung ano yung nakita ko. Yung isa is tumakbo doon sa forest, and yung isa naman tumakbo doon sa dulo. Doon sa dulo, yun yung malaking forest na dyan ako nangunguha ng mushroom. Ito naman, hindi pa ako nakakapunta dito dahil sarado yan siya. Parang private property. Tapos, doon sa dulo nito, sa baba nito is meron ding malaking field. Kakauwi pa lang namin galing sa kindergarten. So, udto na dito sa amin si anak, nandun pa sa bike dahil natulog. Ay iniwan ko muna sandali dahil gusto kong pumunta sa aking greenhouse, yung nasira. Titingnan ko kung ano yung nangyari dahil last time kasi nung tiningnan ko siya ay napuno siya ng snow. Ngayon is wala ng snow. Ayan yung nangyari. Ngayon nakita ko na talaga kung gaano siya nasira. So talagang natanggal yung mga foliage or yung mga foliage na itong mga foil na niya, parang bubong niya. Talagang natanggal siya. And dito sa dulo, yan. Ang tagal pa namin nitong ginawa. Dito sa dulo is makikita mo na talagang nasira yan siya. So hindi talaga magamit na dahil nangabali yung mga stainless na mga hindi bakal, parang naging poste niya na maliit lang din kasi siya kaya nasira siya. Dapat kasi is binaon namin siya or kanang nilagyan ng screw sa semento. Kaso that time hindi pa namin siya, nawala na sa isip namin na lagyan ng screw sa semento dahil na busy na sa holiday, Christmas time. So napabayaan na namin siya. Hindi namin siya naalala na kailangan pa pala namin siyang i-screw. Anyways, hindi umuna yan siya po problemahin yung garden. Ang pinoproblema ko is yung aking greenhouse dahil kailangan ko na naman na magtayo ng bago. So aside sa more work is bibili na naman ako ng mga materyales. So ang bata dito natulog. Gumisda? Yeah. Then gumisda. Nilagay niya yung laruan niya sa kanyang ulo. Come, let's get inside. Yo. Ay anak, mama forget. Can you wait for mama? Nagdala pala ako ng yung bayo. Lalagyan namin ng bayo. Naiwan ko. Hoy Siri! Bakit nandito itong aming aso? Hoy! Bakit ka lumabas? May niguti. Ha? Bakit ka lumabas? Siri is here, anak. Come here. Ay, there's a hund. Kanina pa pala ito dito. Sus, Ginoo. Ginaw, kwatsin hund. Kwatsin hund is das. Hund. Come here, Siri. Lumabas pala siya. Come right. So, ang kwatch pisto. Come right. Guys, sumakit talaga yung aking ulo. Dahil siguro first time ko na lumabas na napakalamig. Hindi first time. So, long time ako. So, syempre, long time yung bakasyon. So, nandito lang kami palagi sa loob ng bahay. And not all the time na lumalabas. Like, maghatid ng maagang-maaga na maghatid kay anak sa kindergarten. Tapos, kanina is umaambon pa.
So, kaya siguro sumakit yung ulo ko. Ganyan ako minsan kapag sobrang lamig, nalalamigan ako, parang nalalamigan yung aking ulo. Alam niyo yun. Siyempre, hindi tayo sanay dahil sa ating nakalakihan na natin na tropical na country. So, yung katawan talaga is parang naninibago. Kaya nga, masakit yung aking ulo. Meron ako saba dito. Gusto kong magluto ng saba. Gusto kong kumain ng saba and may nabili ako na boiled corn. So, meron namang nabibili ng mga corn dito. Mostly is mga yellow corn. But, this is parang yung Asian. Nabili ko sa Asia store ito. So, dalawa lang yung lulutuin natin. Tapos, lagyan din natin ng saba. Hindi din natin uubusin itong saba. Siguro mga 3 piraso. So, yan yung itsura. Yung ating mais is medyo malaki siya. Pero baka bababa lang din yan kapag matunaw na yung ice. Ito kong pumunta doon sa cellar room namin sa baba. Dahil meron kaming apple juice doon. At iba pang nakalagay doon. Matagal na akong hindi nakapunta. So, ito yung daanan. Kapag sirado ganyan, may salamin. Tapos, ayan. Ito yung daanan natin na papunta dito sa baba. Dito yung cellar room. Napakalamig ito siya dito. And wala kaming nilalagay. Merong nakalagay pala dito. But, titingnan ko nga dahil may nakalagay dito. And this year lang na may nakalagay dito. Titingnan natin kung anong itsura. Mukhang hindi maganda ang itsura. May nakikita akong molds dito. Oh my God. Talagang hindi pwede itong ganito. Though, itong plastic, ay, iwan ko mayroon ba yung molds? Mukhang wala namang nangyari sa plastic. Ito yung mga apple na ginawa natin, apple juice. Alam niyo ba, it's not good kapag molds. Hindi maganda. Hindi maganda. Kailangan kunin itong mga nakalagay dito. Tingnan nyo yan, oh. Ang dami. Sobrang dami niya. May mga honey pa naman dito. Ay, not good talaga. Ayan, oh. Nasayang. Ito, mga wine. Ito siya. Tingnan nyo. And, para itong wood, para siyang cartoon. Hindi pala talaga pwede yung ganito. Yung metal, okay lang. Pero ito, parang cartoon kasi ito, hard cartoon na parang wood style na parang hard cartoon. So, yan yung nangyari. Oh my God. Throughout the year, malamig ito siya dito. Kaso nga lang, kung ganito na nagkakamolds, hindi maganda. Mabuti na lang at hindi umakyat sa taas. So, ang gagawin natin dito, kailangan itong itapon, kailangan itong malaman ni asawa. Tingnan nyo yung mga cartoon. Ito is cartoon ito ng this one, itong nilagay namin na cabinet. Ito yung cartoon nung binili namin. And yun din mga nangyari sa cartoon. Ito kasi dito is foist, or kanang, anong pangalan ng foist sa English? Moist, ma-moist siya. So, alam nyo na yung mold is one of the best friend of the mold is yung ma-moist na mga lugar. Pero, yung mga wall, hindi naman. Yun yung maganda is yung wall, hindi siya nag-mold. Dahil kung nag-mold yan siya, aakyat yan sa taas. Pakita ko lang sa inyo, ganyan yung itsura niya. Tingnan nyo, sobrang laki ng space. Ganyan, 'di ba? Sobrang laki ng space and sayang naman kung wala tayong mailagay diyan. Ganito talaga yung mga lumang bahay dito sa Germany, katulad nito aming bahay na 100 years old na. Usually yung mga bahay na more or less 100 years old, meron silang mga cellar room. So itong amin is meron kaming 2 cellar. You want to try my corn? No. No. You want to try? Masarap to, anak. No, you don't do it. Ayaw niya. You don't do it. The chicken is super wide.
We don't have chicken on soup and rice. Naghahanap ng chicken soup. It's already 4:30. Kailangan na natin magluto ng panihapon. So, meron pala ako ditong beef. I-marinate ko ito siya ng 15 minutes para mapabilis daw itong ma-marinate at mapabilis na ma-soft. So, lalagyan natin ng Kaiser Natron or baking soda. So, ang tawag sa baking soda dito is Kaiser Natron. Lagyan natin ng maliit, parang half teaspoon lang. Tapos, lagyan natin ng 1 cup of cornstarch. Tablespoon! Tapos, 1 tablespoon of soy sauce. Ayan. 1 tablespoon of soy sauce. And, wait. Light sauce. Soya sauce. I don't have light sauce, so ito yung ilalagay natin. And, lagyan din natin ito. Yeah. Paminta. Dahil wala akong cooking wine, kailangan ng cooking wine. So, lalagyan ko na lang ito ng white wine. Parang wine pa din siya. White wine vinegar. So, lagyan natin ng 1 kutsara. And then, i-mix natin ito siya. And, hintayin natin ng 15 minutes. Yung sauce is minimix siya sa bowl. So, this is oyster sauce. Hindi ko na siya, itinansya ko na lang siya. Tapos, meron tayong Hühner Kraft Boilon. Para siyang Knorr cubes dito. Lagyan natin ng konti lang, mga half tablespoon. Tapos, soy sauce. 1 tablespoon soy sauce. Tapos, itong kadami. And, i-mix natin siya. Tapos, lagyan natin ng konting sesame oil. Konti lang. So. Habang naghihintay tayo sa ating minarinate na beef is mag-slice tayo ng ating lamas. Kailangan ng maraming garlic. Hallo. Headache. Oh, wie schön. You're so cold. And when I make Husten, when I make coffee, my head is aching. Oh. Yeah. Tingnan natin. Kahit masakit yung ulo ko, lalabas tayo. Hello? So, yung light namin dito is, ano yan siya, maliit lang siya. It's also motion sensor, parang motion sensor light. So, yan din ang itaod niya asawa dito sa harap ng garahe. So, ganyan. Oh, why the car looks so clean now? What? Why the car looks so clean now? Rain. The rain. Aso! Rain removes the salt. Ah! It looks like new. Yeah. Aso, dyan niya pala. It's only one, chats. Huh? It's only one. Here is only one. Where is my hole? You also will put in the back one more. I will put there one more. And the other side I can also put, but then there I need to drill first. So we get a cable there. So, diba, galing pa lang pa yan siya sa trabaho. Diretso na kaagad siya. Nagpanday-panday dito sa bahay. Meron tayong oil dito, madami-daming oil. And, we will make sure na mainit na yung mantika. Ilagay natin itong ating beef na
may marinate. Pirituhin lang natin siya. Natutuwa ako dahil first time ko itong gagawin and ngayon pa lang, tinitikman ko pa lang siya dito. Sobrang sarap niya. Hindi ko in-expect na masarap pala talaga siya. Matagal ko nang isinave yung kanyang recipe dahil matagal ko nang gustong itry. Kaso matagal akong hindi nakabili ng beef. Like, very thin beef. So, malapit na natin itong tanggalin para i-prito dito yung ating onion and garlic. Tanggalin na muna natin ito. Halamas, hindi na natin itapon yung mantika. So, ilagay na natin dito yung ating garlic. Woo! Nagpisik-pisik siya. Where is your kumi? Tapos, itong ating onion. Tapos, ibalik na natin itong ating beef. And then, the oil na tinimpla natin kanina. Parang maliit lang itong oil natin. Pero it looks good. Ganda ng itsura. Yeah, really good. Masarap siya. Mas masarap siya kung may rice. Really good. Hast du das gefunden? Gut.